umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Binibini. Maaari na kayong umupo. Ngayon, maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban ngayon sa ating klase? Joel po. Bakit daw? Nagtatahi po. Sino pa? Si Jamaica. Baka linggo. Baka late lang po pala siya. Sige. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating pinakapaksa sa araw na ito, meron akong inihandang gawain. Ito, upang magkaroon kayo ng pangunahing idea sa ating tatalakayin na paksa ngayon. Ito ay pinabagatan kong hula larawan, kung saan papangkatin ko sa dalawa ang klase at ang bawat pangkat ay unahan sa paghula sa larawan na aking ipapakita. Maliwanag ba ang panuto? Opo. Ngayon, sino ang gustong sumubok? Ano ang pinapahihwatig ng unang bilang? Magsipag. Tama. Kali mo bang idikit? Pangalawang bilang. Juliet, ano to? Ganda. Tama, mahusay. Pangkat. Jerish. Bulaklak. Tama. Pang-apat na bilang. Ano ito? Pang-apat na bilang? Babae. Pang-limang bilang. Sino ang gustong sumubok? Yan, yung galutan. Paro-paro. Mali mo bang ipitin? Ngayon, ang mga salitang ito ay ating makikita sa susunod nating talakayan. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa maikling kwento, ang alamat ng paru-paro. Sino ang makapagbibigay ng opinion patungkol sa kung ano ang definisyon ng alamat? Mga kwento, puro-puro o pinagbulan ng mga bagay-bagay. Tama. Ito rin ay isang uri ng panitikan na nagkwekwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay ng mga tao at buo at mayroong pinagbatayan sa kasaysayan. Ngayon, may papanood akong video patungkol sa alamat ng paru-paro at sana inyong pakinggan ng mabuti at ako ay may mga hinandang katunungan sa huli. Ang alamat ng paru-paro. Noong unang panahon, may ulinang magkapatid na naninirahan sa isang malayong paro. Ito ay sina Amparo, na ang palayo ay Paro, at ang nakababata naman ay si Perla. Magkaibang ugali ng magkapatid. Masipag si Perla, ngunit si Paro naman ay walang inaatubag kundi ang magpaganda. Ate, tulungan mo naman ako. Ang dami kong labahing damit. Karamihan naman ay sa iyo. Sabi ni Perla sa kapatid, isang umaga. May gagawin pa ako. Kayang-kaya mo naman iyan. Sagot naman ni Paro, habang papalabas siya ng bahay, upang pumitas ng bulaklak na ipapalaro niya sa kanyang buhok. Pumunta naman si Perla na mag-isa sa tabing ilog para maguba. Si Paro naman ay pumunta sa kanilang hardin. Habang pinipilit niya kung aling bulaklak ang magandang iipit sa buhok, may matandang babae na lumapit sa parangahan. Elaine, maaari mo ba akong malumusan? Sabi ng matanda. Wala akong maididimos. Sagot ni Paro na patuloy sa paghahanap ng makilala
ibigay sa buko. Kahit nakapirasong pinapailaman, ako ay tumututok lang. Pagsusumama ulit ng matanda. Sinabi na wala! Sigaw ni Paro, sabay pagpita sa isang bulaklak na maganda ang kulay. Nagkalit ang matanda. Hindi ka lang pala naman. Maramot ka pa at walang galang sa matanda. Gagawin kitang tulad ng hawak mo bulaklak, ngunit isang pulisapan. Enkantada pala ang matandang babae. Nang bumalik sa bahay si Perla, hinanap niya ang kapatid sa loob ng bahay. Nang hindi makita, ay pumunta siya sa hardin dahil alam niyang mahilig ito sa bulaklak. Subalit, wala pa rin si Paro. Maya-maya pa ay may lumipad na tila isang ulisap sa ibabaw ng mga bulaklak. Ang kapatid ang unang naisip ni Perla dahil sa ganda nito at hilig sa mga bulaklak. Paro! Paro! Sampit ni Perla. Nang lumaon, ito ay tinawag na Paro-Paro. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Ngayon, base sa napanood nating video, ano ang mga aral na inyong napulot? Dapat huwag maging malang. Maaari ka bang tumayo, Binibini? Dapat huwag maging madamot at dapat igalang ang mga matatanda. Sino pa ang makapagbibigay? Irish. Hindi ka buti sa kapwa mo. Tama. Juliet. Huwag maging tamad. Mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang gawain na pinamagatang tuklasin mo. Maaari mo basahin, Jerish, ang panuto? Basahin, iayos at lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkasunod-sunod ng pangyayari sa pera. Dito may nihanda akong sagutang papel upang paglalagyan nyo ng mga sagot. May 3 minuto lamang kayo upang gawin ang gawain na ito. Isang minuto na lamang ang natitira. Kung tapos na kayo, maaari nyo nang ipasa pa harap ang iyong mga kasagutan. Maraming salamat. Base sa pinanood nating kwento, ano ang mga napulot yung aral dito? Dapat huwag maging tamad. Ang maging magalang sa mga matatanda. Tama. Ikaw, Juliet, ano ang maaaring ibahagi? Huwag magsinungaling. Tama. So, ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong gawain. Ito ay aral mo, ibahagi mo. Juliet, maaari ko bang basahin ang panuto? Gumawa ng maayos at wastong refleksyon tungkol sa kwentong ating napanood. Pipili ako ng 2 upang ibahagi ang kanilang kasagutan. May 5 minuto lamang kayong upang gawin ang gawain nito. Tatlong minuto na lamang ang natitira. Tapos na ba ang lahat? Opo. Ngayon, simulan na natin ang pagbabahagi. Sino ang gustong unang magbahagi? Irish? Ang aking natutunan
natutunan mula sa kwento ay maging mabuti lagi sa kapwa at huwag magdamot. Tama. Magaling. Sino pa ang gustong magbahagi? Jerish. Dapat mayroon kang mabuting puso dahil kahit gaano ka kaganda kung hindi ka naman mabait at magalang sa iba, hindi ka pa rin magiging maganda sa mata ng ibang tao. Tama. At lagi din natin isaalang-alang na pamilya ang tanging nating kaagapay sa lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya sana, pahalagan natin at tayo magtulungan upang mas lumalim pa ang ating ugnayan sa isa't isa. Maliwanag ba mga bata? Opo. Ngayon, pakilabas ang inyong mga kwaderno at kopyahin ang ating takdang aralin. Batay sa kwentong ating napanood, isalaysay ng maayos ang mga pangyayari sa kwento ayon sa pagkasunod-sunod. Isulat sa buong papel. Maliwanag ba mga bata? Opo. Ito ay ipapasa sa ating susunod na pagkikita. Maraming salamat. Thank you. Maaari